Ito po, nagsalita na si General Romeo Browner Jr., ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. At maganda ito para sa ating lahat ito. At nang magkaroon daw ho ng katahimikan na rin at hindi ho talaga tama na magkamali tayo, lalo na ho sa nalalapit na eleksyon. Pakinggan natin ang report na ito at paliwanag ng Chief of Staff sa report po ng mga mamahayag, especially ang UNTV, isa ho sa mga news organization dito sa ating bansa. Pakinggan natin sandali, kung ano po itong detalye nitong kasi nagkaroon po ng malawakang assessment ang ating militar at police para sa paghahanda sa eleksyon. Isa lang po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. Tamang tao sa tamang posisyon. Ito ang hiling ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko para sa paparating na 2025 midterm elections. Sa pagbubukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Crame kahapon, hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto natin maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. No? Let us use this, let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa ngayon, ayan napakaganda ng sinabi. Alam niyo kung bakit napipilitan na ang Chief of Staff, General Browner Jr. sa kanyang mga pahayag. Kasi nga, alam niya, until now, meron pong mga nanggagamit. Pero talagang pinipilit nila na ang ating Philippine military na non-partisan, pilit ginagamit ng ibang sektor sa kanilang political interest at personal interest. Kaya ang sinasabi ngayon ng ating military, sa darating na eleksyon, pumili tayo ng tamang tao, tamang kandidato, para ating makamtan yung ating hinahanap na pagbabago. Ibig sabihin yan, huwag tayong padala kung kani-kanino lang, na ang interest lang nila ang nangingibabaw. At yan ay pahayag ng Chief of Staff, isang napakagandang halimbawa na sila mismo, kahit alam natin na nire-recruit, at nililigawan o ginagamit ng mga ilang politician dyan na nagpapabagsak na gustong mang-agaw sa Marcos administration, ay hindi sila magpapagamit. Kaya ang hikayat nila, bumoto ng tamang tao para hindi na magkaroon ng pagsisisi at nang hindi na po tayo nagkakamali. Napakaganda ng ganyang klaseng panawagan. Sang-ayon ako sa iyo, General. Salamat po at kayo may pahayag na ganyan. Yan ay hindi lang makakatulong sa lahat ng Philippine military, sa ating mga sundalo, kung hindi sa lahat ng botanteng Pilipino dito at sa buong mundo. Kasi nakikita na rin ng militar ang sobrang pamumulitika ng iba. Nakikita rin ng militar na baka nga nakakamali na ang botanteng Pilipino sa kanilang inilalagay. Kaya ang kanyang pakiusap, kung gusto natin ng pagbabago, magbago rin tayo. Ilagay ang tamang tao sa mga posisyon. Aba, may pitik yan. Malalim po yung mga pahayag na yan. Ang isa sa nakikita ko sa mga malalim na pahayag na ganyan para hindi na mangyari sa darating na mga oras at araw na laging kami o kayo sila sa military ay gustong gamitin ng politiko. Ang ibig sabihin yan, tayong mga botante, pumili ng tamang kandidato na hindi manggagamit sa militar, natatanggapin ang tamang proseso ng batas, eleksyon, re-respeto sa mga halal, re-respeto sa mga institusyon, hindi gagamitin ang kanilang kasikatan para sa kanilang personal interest at gagamitin ang militar para sa kanilang interest. Iyon ang ibig sabihin niyan. Bumoto ng tama at nang hindi na nagagamit ang non-partisan ng organization tulad ng AFP at ng Philippine National Police. Napakaganda po niyan. Kayo, ano inyong masasabi? Sang-ayon ba kayo dito sa panawagang ito ng ating Chief of Staff?
Ako sa akin pong opinion at analysis tungkol dito, napakaganda at kailangan talaga natin sundin yon. Actually, ang isang chief of staff ng ating military dapat hindi na nagsasalita ng ganyan. Tulad ng sinabi ko, napipilitan na kasi nakikita niya na sa dami na ng political exercise sa atin, yung mga politiko na siguro recycle, mga politiko o trapo, traditional politician, paulit-ulit na pabalik-balik sa pwesto, walang pagbabago ang ating bayan. Pero kung naglalagay tayo ng bago, na mayroong katapatan, may prinsipyo at tunay na makatao at makabayan, hindi na tayo magsisisi at hindi na magpapaulit-ulit ang problema, magtutuloy-tuloy ang development. Maiiwasan na rin na ang military at pulis na nananahimik dahil non-partisan sila, hindi na laging gagamitin at hindi na parating uurutin at kakantsaw ng military at uutusan para gamitin sa kanilang sariling interes. Ayun, antindi po niyan kung naiintindihan lang natin. Sana yung mga nanggagamit na kung sino man sektor dyan, maintindihan nyo ang paliwanag ng Chief of Staff. Okay? At yun din mga sundalo na mga butante at may katapatan sa ating saligang batas at Commander-in-Chief, dapat naiintindihan din nila yon. At palagay ko naiintindihan dahil yung mga yan ay professional. Kung professional ang sundalo, maging professional ang mga butante. Kung hindi professional ang mga kandidato, huwag tayong sumali doon. Ang butante ang dapat mataas ang moral, marunong pumili ng susuportahan. Sa tuwing mag-ieleksyon, hindi lamang itong incoming eleksyon sa Mayo, kung hindi sa lahat ng mga eleksyon na darating. Mahalaga po yan. Ang pagbabago ay gustong-gusto na rin ng ating military. Ang pagbabago ng sibilyan ay gusto na rin makamtan. Kaya ang political exercise sa ilalim ng saligang batas ay ating irespeto at ating aralin at paghandaan. Huwag padala sa kung kani-kanino lang. Huwag pabayad, huwag magbenta ng karangalan, huwag ibenta ang boto, huwag gamitin ng maduming kampanya at politika. Huwag pagamit. Kahit anong dumi ng kandidato at ng political party, kung yung taong bayan hindi magpapagamit, hindi sila magpapatagumpay. Pero pag nagpagamit ang butante sa maliit na halagang kapalit, o anumang kapalit, o pangako at kung anuman, mahirapang magbago. Ang pagbabago ay sa atin magmumula sa kapwa natin Pilipino, hindi sa ibang bansa, hindi sa mga negosyante, hindi lang sa Pangulo, o hindi sa mga butante, dahil sila ang merong sagradong karapatan sa ilalim ng batas na maglagay ng karapat-dapat sa tingin nila na tutulong sa magandang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino, especially ng mga kabataan. Di ba? Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ating panindigan yon. Di ba? Hindi pera-pera lang. Hindi kapangyarihan lang. Kailangan merong vision, merong paninindigan, at merong sakripisyo para sa kabataan at sa bayan. Yun ang importante. Ano masasabi nyo? Please like, share ng ating mga video pinag-uusapan dito.